Sa pagbabago sa sistemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Malaki din yung pinagbago ng ekonomiya natin sa panahon ng mga Amerikano. May ilang napabuti, meron namang may ibang napasama. Kasi nga po, parang napunta pa din yung karapatan sa mga Amerikano. Merong mga naging hamon sa agraryo, sa lupain, sa pagmamayari ng lupa, at saka paggawa noong panahon ng mga Amerikano. Ngayon po, meron pong pagbabago sa sistemang pangkalakalan at pangkabuhayan ng mga Pilipino noon. Una na po yung kalagayan ng agrikultura at industriya. Okay. Binuo po yung kagawaran ng agrikultura para maturuan ang mga Pilipino ng paglinang at paggamit ng mga likas na yaman na matatagpuan dito sa Pilipinas. Anong nangyari? Higit na naparami sa produksyon ng mga magsasaka. Nakatulong po ito sa mga Pilipino yung mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nagpakilala sa mga industrialisasyon tulad sa tela, sigarilyo, alak, asukal at pagdelata ng isda. Yan nadagdag po sa kabuhayan ng mga Pilipino yung paggawa ng mga bagay na yan tulad ng tela, sigarilyo, alak, asukal at saka pagdedelata ng mga isda. Pero higit na nakinabang dito ang mga Amerikano. Bakit po? Kasi nga hinikayat nila yung mga magsasaka ng magtanim ng mga hilaw na material, tulad ng mga puno, ganun po. Bilang produktong pangluwas ng mga Amerikano. Ngayon, kinukuha yon ng mga Amerikano, dinadala sa kanilang mga bansa. Dahil dito, konti lamang yung mga produktong itinanim sa mga bukiri na pangunahing pangangailangan, katulad ng bigas at mais, sapagkat higit na binigyang diin ang pagtatanim ng mga pananim na kailangan ng USA para sa industriya. Yung mga Pilipino pa naman mahilig sa bigas. Dahil dito, nagkaroon ng kakapusan sa bigas bilang pangunahing pagkain ng mga Pilipino na lalong nagpahirap sa kanilang kalagayan. Mas tinatanim na po ng mga Pilipino noon ay yung mga materials na kailangan sa bansang Amerika. Konti na lang yung mga tao na nagtatanim ng bigas at saka ng mais na yun sana yung kailangan ng mga Pilipino. Ano pa? Kalagayan ng kalakalan at komersyo. Yung pagpapakilala ng mga Amerikano ng malayang kalakalan sa mga Pilipino ay nakatulong din sa mga Pilipino, ngunit higit sa mga Amerikano. Kasi pinairal ng mga Amerikano yung Batas Pine-Aldrich. Ito po yung malayang kalakalan sa pagitan ng USA at Pilipinas. Yung mga Amerikano nakakapagluwas ng kalakal sa Pilipinas nang walang buwis at kota, ngunit yung mga Pilipino ay mayroong kota o bilang. Ngayon po, pinatupad yung Simons-Underwood Tariff Act na kung saan malayang kalakalan na tanggalin ang takdang dami o kota sa mga Pilipino. Tinanggal na po yung kota o dapat yung may bilang kung gaano lang karami o kaunti yung iluluwas na produkto ng mga Pilipino papunta sa Amerika. Malaki man ang naitulong ng malayang kalakalan sa pagtaas ng antas ng kabuhayan ng mga Pilipino, nagbunga naman ang pagdagsa ng mga produktong banyaga sa Pilipinas. Ngayon po, nung dumami na yung mga dinadala na produkto na galing sa ibang bansa, mas tinangkilik na ng mga Pilipino yung galing sa Amerika kaysa sa gawang Pilipino. Itinuturing itong masamang epekto ng malayang kalakalan. Kasi nga, napabayaan na yung mga produkto ng mga Pilipino. Okay, pagbabago sa sistemang agraryo. Ngayon po, ang suliranin sa hindi maayos at hindi pantay na distribusyon sa pagmamayari ng lupa ay nagpatuloy sa panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ilang mayayaman lamang ang nagmamayari ng malalawak na lupain, samantalang maliliit na bahagi lamang ang pag-aari o nanatiling walang lupa ang mahihirap. Katulad din noong panahon ng mga Espanyol, iilang mga Pilipino o mayayamang Pilipino lang yung nagmamayari ng mga lupain. Ngayon po,
na kung saan may mga Pilipino na umuupa lamang ng mga bukirin para makapagtanim. May dalawang uri po ng mga Pilipino na umuupa ng mga lupa noon. Una po, yung tinatawag na inquilino. Yung mga inquilino, sila yung nagbabayad ng renta sa bukid sa pamamagitan ng pera. Kapag oras na ng bayaran, pagbabayad sila gamit yung pera. At yung mga kasama, sila naman yung umuupa sa lupa na kung saan nagbabayad ng renta sa bukid sa pamamagitan ng inaning produkto. For example, nagtanim sila ng kamote. O kunyari, ang bayad nila sa isang buwan, isang sakong kamote. Ganun po. Ngayon po, dahil po dyan, nagkaroon ng pag-aalsa sa iba't ibang panig ng kapuluan katulad ng Mindanao at saka sa Luzon, yung mga tinatawag na kolorum. Itong mga kolorum na to, hindi na nila nagugustuhan yung nangyayari po sa sistemang agraryo natin. Kaya kung saan nagdadala na sila ng mga produkto na hindi naman dapat dalhin sa isang lugar. Kaya tinawag silang kolorum. At nabuo din yung isang grupong rebelyon na sakdal dahil sa hindi pantay na pagmamay-ari ng lupa o pagsasamantala ng mayayamang nagmamay-ari ng lupa at pagmamay-ari ng mga pari ng malalawak na lupain. Okay, ngayon po, para masolusyonan yung problema sa agraryo ay nagpatupad yung mga Amerikano ng mga patakaran at programa. Una po, yung Philippine Bill ng 1902. Sa Philippine Bill 02 po, mayroong taktang lawak na lupain na rarapat na ariin ng isang individual. Bumuo sila ng isang batas na kung saan dapat ay may maximum na limit yung mga lupaing masasakop ng mga Pilipino na dapat 16 na ektarya lamang at ang mayroon sa isang korporasyon hanggang 16 to 124 ektarya lamang yung dapat mayroon sa isang tao sa korporasyon. Pero hindi pa rin nasunod ito dahil may mga korporasyong Amerikano na pinayagang magmay-ari ng lupain hanggang 25,000. Sumobra po yung lupain na nasasakop. Pangalawa po, yung sistemang Torrens ng 1902. Ito po yung pagpaparehistro ng titulo ng lupa upang maging legal na pagmamayari. Kasi noon, wala pang mga sulatin na kung saan nagpapatunay na mayroon kang ebidensya na sakop mo yung lupa na yon. Kaya naman, ipinatupad nila na dapat iparehistro yung mga lupain na kanilang pagmamayari para malaman din kung sumusobra ba or lagpas sila sa pinatupad na ektarya. Ngayon, ito pong sistema na to ay hindi din maganda yung dinulot dahil nagkaroon ng kaguluhan. Nauwi ito sa pag-aagawan ng lupain sapagkat karamihan sa mga karaniwang Pilipino ay hindi naman alam yung mga batas-batas na yan. Kasi yung mga magsasaka nun, hindi naman nag-aaral o hindi nakapag-aral. Pangatlo po ay yung sistemang homestead ng 1903. Hinikayat ang mga walang pagmamay-aring lupa na maghawak ng mga lupaing walang nagmamay-ari o mga pampublikong lupain, patayuan ng bahay at sakahin, tapos iparehistro upang maging legal na pagmamay-ari. Pero iilan lang yung nakinabang sa sistemang ito kasi nga malaki yung kailangan mong bayaran para ikaw ay makahawak ng lupain at malayo din sa kanilang mga puok tirahan at mahirap sakahin yung mga lupa na binibigay sa kanila. Bukod sa tatlo na yan, naalala niyo yung kay William Howard Taft noon na kung saan binawi niya sa mga paring Espanyol yung mga lupa na para sana sa mga Pilipino. Hindi din naman yun naging ganun ka-successful kasi nga malaki yung babayaran mo para makakuha ka ng lupa na galing sa mga Espanyol noon na binawi ni William Howard Taft. Okay, panghuli. Pagbabago sa kalagayan ng mga manggagawa. Ito na yung mga taong nagtatrabaho noon. Bunga ng pag-iral ng prinsipyo ng kapitalismo, maraming mga negosyanteng Amerikano at mayayamang Pilipino ang nagpatayo ng kanilang mga pabrika at pagawaan sa Pilipinas na ang pangunahing interes ay makakuha ng malaking tubo at kapital o kanya-kanyang paggawa na sila ng mga factory nila ng panahon ng mga Amerikano. Nakatulong ito sa maraming mahihirap na Pilipino kasi nagkaroon sila ng trabaho. Pero nauwi ito sa pananamantala ng mga kapitalista. Bakit?
kinuha nila yung time na to para sa ganun, mababa lang yung ipasahod sa mga Pilipino at hindi tama yung binabayad. Sobra-sobra pa yung oras ng pagtatrabaho. Kaya doon may mga samahan na naitatag. Una po yung Union Obrera Democratica Pilipina. Ito po yung samahan ng mga manggagawa. Itinatag ito ni Isabelo de los Reyes. Ngayon po dahil sa mga rally na ginagawa nila, dinakip po si Isabelo de los Reyes. Yung Union Obrera Democratica Pilipina, ito din yung isa sa mga dahilan kung bakit marami pang mga samahan yung nabuo ng mga manggagawa para tuligsain yung mga Amerikano. Pangalawa dito, yung Kongreso Obrero de Filipinas. Ngayon po itinatag naman ito ni Crisanto Evangelista. Ito pong samahan na to, isinusulong nito ang pagkakapantay-pantay sa lipunan sa pamamagitan ng produksyon, lalong-lalo na ang lupa at iba pang mga yamang likas. Pangatlo naman po, yung Katipunan ng mga anak pawis ng Pilipinas. Sila yung mga magsasaka at manggagawa na magkakasama. Isinulong ang kalayaan ng Pilipinas at magtatag ng pamahalaang komunista o pagkakapantay-pantay ng lahat ng mamamayan sa aspetong panlipunan. Ngayon po, itinatag nila yung Partido Komunista na kung saan taliwas sa prinsipyo ng demokrasya. Ang nangyari, nauwi ito sa pagdakip ng mga kasapi nito sapagkat mahigpit itong ipinagbabawal ng pamahalaan. Wala ding nagawa yung mga Pilipino kahit may mga samahan sila o magkakasama sila noong time ng panahon ng mga Amerikano.